Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo yung may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. Mahal kita, o aking Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan ko. Mahal kita, o aking Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan ko. Ang makilala ka, paglingkuran ang ganang puso ko. Salamat po, O Diyos, ako'y inibig mo. Mahal kita, o aking Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan ko. Mahal kita, o aking Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan ko. Ang makilala ka, paglingkuran ang ganang puso ko. Salamat po, O Diyos, ako'y inibig mo. Ang makilala ka, paglingkuran ang ganang puso ko. Salamat po, O Diyos, ako'y inibig mo. Ang makilala ka, paglingkuran ang ganang puso ko. Salamat po, O Diyos, ako'y inibig mo. Salamat po, O Diyos, ako'y inibig mo.
inibig mo. Gandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Po ay nagagalak po. Tayo po ay muling nabigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon para magbahagi ng kanyang salita. Po ay lubusang nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa umaga pong ito, sa araw na ito, ay muli ay mababahagi tayo ng salita ng Panginoon at ating pong dalangin na patuloy na tayo niya bigyan niya ng mga insights and revelation sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, kami po ay lubusan nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa araw na ito. Muli, Panginoon, kami ay inyo pong pangunahan, Panginoon. Ang iyong banal na Espiritu Santo ang aming hinihiling, Panginoon, na patuloy na magbigay sa amin ng kaalaman upang maunawaan po namin, Panginoon, ang mga nais mo, Panginoon, na ipangusap sa aming mga buhay, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, magbukas ng isipan, magbukas ng puso ng bawat isa sa amin na nakikinig, Panginoon, sa mga oras na ito. Kami ilubusan nagpapasalamat, nagpapasakop sa iyong kapangyarihan. Ito ang aming sabot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang maiksi lamang po itong aking babahagi po sa bawat isa sa atin. Ito po ay alam ko po, yung iba po sa atin ay alam na po ang verse na ito at aking pong isi-share. Ito po ay matatagpuan sa Hebrews 12, verse 1. So, aking pong babasahin, ano po. So, therefore, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin, which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is seated to the right hand of the throne of God. Salamat po sa Panginoon sa kanyang salita. Pagpalain niya ang umagang ito. At ito po ay siguro sa ating pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon, bibigyan lamang po natin siguro po ng emphasis sapagkat dito po sa Hebrews 12 ay binibigyan po tayo dito ng isang insight wherein kung ating pong babasahing muli, sabi dito is let us run with endurance the race that is set before us. So, ang topic po natin sa umagang po ito ay ang tinatawag po nating faith race. So, faith race, it is our Christian faith as a believer in Christ. When we receive Christ in our life in faith, we also have been included in the race. So, nung tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon at nakilala natin siya, meron na po tayong ticket kung saan ay included na po tayo or kasali na po tayo doon sa tinatawag na race na itinakda ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. So, ano po ito? Ang sinasabi po ng author dito is the author of Hebrews describe our Christian life as a race. So, yung author po ng Hebrews is sinasabi po dito na our Christian life was described as a race. And tayo po bilang mga Kristiyano po ay tayo po yung mga runner. So, runner, sa isang paligsahan, tinatawag din po silang athlete. So, magbigay po tayo ng comparison regarding po sa dalawang ito. So, there is a what we call athlete runner na kung saan makikita po natin yung kaibahan or yung comparison ng isang athlete na runner ng sports sa athlete runner in Christ or sa runner or sa mananakbo bilang isang Kristiyano. So, ano po yung comparison dito? So, sinasabi po dito na ang isang atleta po or athlete in sports is a representative of a nation
or country. So, ang isang mananakbo, kung titingnan po natin, siguro kung napapanood naman po natin sa mga tawag dito, Olympics or sports, which is talagang ang isang atleta ay sumisimbolo po sa isang bansa. So, siya po ay isang flag bearer ng kanilang bansa, na representative po siya ng kanilang bansa para sumali doon sa paligsahan. So, ano po yung kaibahan natin bilang isang Kristiyano? Tayo po, as an athlete of Christ, or as a runner sa paligsahan po na ating sinalihan, tayo po ay ang ambassador of Christ. So, maliwanag naman po yan sa Biblia na tayo po bilang isang Kristiyano, tayo po tinatawag ding ambassador of Christ. And then sa athlete naman po, sa sports, they are running with a purpose to win the race, to honor the country. So, ang isa naman pong atleta ng sports ay sila po ay tumatakbo para manalo. At ang pinaka-aim niyan po ay, kung doon sa sasabihin po nating sukdulang aim niyan, is yung talaga maging champion po. Yun talaga yung kanilang tawag dito. Ito po yung kanilang inaasam at magbigay honor sa bansa. So tayo po bilang isang atleta or runner po ni Christ, we also run with a purpose. Tayo po bilang isang Kristiyano, meron din po tayong purpose sa ating buhay. Ano po ito? To do the will of God and gives glory to God. So, ito po yun. So, bilang isa pong mananakbo ni Kristo, tayo din po ay talagang ang ating purpose sa buhay po natin ito sa lupa. At kung titingnan po natin na mas malawak pa, ay ang ating pong buhay ay wala nang iba kundi ang magbigay ng glory sa ating Panginoon. So, ito po yung kaibahan. Ano po? So, ano po yung sinasabi dito? Kung itutuloy pa po natin, kinumpare din kasi dito po which is sa verse 1 lang, sinabi dito is let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. So, ano po ba yung race na merong endurance na tinatawag dito? Sa akin pong pag-research, ang isa pong race na requires endurance ay ito po yung tinatawag nating race na marathon. Kung mayroon po kayong idea regarding po sa race ng marathon, ito po talaga yung race na kung saan ay hindi mabilisan. It requires endurance. So, ano po itong sinasabi dito? So, the race is set before us. We did not select the course, for it is God who established it. So, yun po pala, ano po, na ang atin po paligsahan, kung titingnan po natin, uunawain po natin, ay talagang nakaset na para sa bawat isa po sa atin. So, hindi po tayo ang pumili ng course na yun. Ang Diyos po ang nagbigay at nagtakda ng bawat course of our life. So, ano po ba yun? Course of our life. So, may kanya-kanya po tayong takbuhin sa ating mga buhay. Bilang isang Kristiyano, in our Christian life, we have different paths. We have different paths to run. Okay? Naintindihan po natin. So, next. And then, yung marathon race po na sinasabi dito. So, ito po ay comparison lamang po pero hindi po ito biblical. So, akin lang pong ina-elaborate po dito na yung, kasi dito po sa sinabi po dito na let us run with endurance the race that is set before us. So, kino-compare ko lamang po na ang isa pong klase ng race na requires endurance ay yung race po na marathon na tinatawag po natin. So, ano pa po yung isa? Number 2 is it requires commitment. Meron po talagang commitment. Kapag ang isang atleta po at ang isang manlalaro ay talagang representative ng isang bansa. At tayo po bilang isang Kristiyano,
tayo po ay representative din po ni Christ, meron po talagang commitment. Papasok po doon yung tinatawag nating commitment. Committed tayo na tayo ay tumakbo. Amen po ba? So, ano po yun? So, sa isang atleta po, talagang ang isang atleta hindi maaaring tumakbo na merong mga bigat na pasanin. So, mahirap po. Mahirap pong tumakbo ang isang atleta na meron po siyang mga pasan-pasan na mga bigat na mga bagay na hawak-hawak or dala-dala. Bilang isang Kristiyano, sa ating pong pamumuhay Kristiyano, ay ganun din po. Kaya nga po sinasabi po dito sa sa verse, so basahin ko lang po ulit po. Let us also lay aside every weight and sin which clings so closely. So, ano po ba itong mga sins na ito? Sins that are avoidable. Meron po tayong mga kasalanan na avoidable na tinatawag na pwede nating ma-avoid sa buhay natin. And then, meron din naman po tayong mga sins na ina-admire. Ito po yung talagang nakakling sa atin. Yung mga sins na ating pong ina-admire. So, alam naman po natin na po yun sa sarili po natin. Kung ano po yung mga sins that nagpapabigat sa ating buhay. Kaya minsan, sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, meron po talaga tayong mga pinapasan. Ang kalungkutan po dyan is, yun po yung nagpapa-slow down po sa atin bilang isang Kristiyano sa buhay natin. Yun po yung nagiging slow, yun po yung nagpapabagal po sa ating progress sa pagtakbo sa ating paligsahan or sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? And then, a race requires discipline. So, ang race po or ang isang atleta requires also a discipline, ang isang runner sa kanyang sarili. So, may mga napapanood nga po ako niyan, talagang matitindi po yung kanilang training para talagang masabi po natin na disiplinado sila sa kanilang pangangatawan. In our life as a Christian, we have also what we call Christian discipline. So, hindi ko na po ito i-elaborate, pero kasali po dito yung tinatawag po nating spiritual discipline. Hindi ko na po masyadong elaborate kasi po ibang ano na po siya. Pero ito po yung sinasabi dito na spiritual discipline sa buhay po natin bilang isang Kristiyano. Kasama po yun na meron po tayong disiplina sa ating spiritualidad bilang isang Kristiyano sa pagtakbo natin sa ating buhay dito na tinatakbo sa ating pagiging isang Kristiyano. Amen po ba? And then, to obey the rules and instruction of the race. So, pag sinabi pong race is, di po ba, meron po silang mga instruction and rules na nakaset para doon sa isang race para hindi tayo magkaroon ng violation or hindi ma-violate at hindi ma-disqualified po ang isang runner. So, sa atin pong buhay bilang isang Kristiyano, ganun din po. So, what is the instruction and rules na sinet ng Panginoon para sa atin? Para tayo po ay maging isang mananakbo. Walang iba po kundi ang Holy Scriptures, katotohanan ng salita ng Panginoon, ang instruction ng salita ng Panginoon sa buhay po natin. Ito pong ating panghawakan sa buhay po natin bilang isang mananakbo ay talagang kailangan po natin ng guidance ng Panginoon sa buhay natin. Panghawakan po natin yung mga pangako ng Panginoon habang po tayo ay tumatakbo. So, alam niyo po, hindi po talaga may iwasan sa atin pong pagtakbo. Talagang may time na tayo po ay madadapa. May time po na tayo ay masusugatan. Pero walang ibang mag-i-encourage sa atin pong pagtakbo kundi ang salita ng Panginoon.
ang mga promises ng Panginoon sa atin, ang mga tawag dito, ang lahat na binigay na example ng ating Panginoong Hesus sa buhay natin, sa Holy Scripture po natin matatagpuan. At ito ang katotohanan sa buhay po natin na ma-apply po natin na sa ating pag-proceed or pag-progress po sa mundong ito, kasama pa natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, isa pa po doon is we must be on the racetrack. So, isa pa po yun. Sabi po ng Panginoon sa John 14:6, He is the way, the truth, and the life. So, dun pa lang po ay pinapakita na ng Panginoon para sa atin na ang Diyos natin, ang ating Panginoong Jesucristo ang daan. So, wala na pong ibang daan na sinasabi ang Biblia kundi siya lamang po. So, in our life today, in relation to our Christian life, ganun din po. Walang ibang daan or perfect way na tayo po ay makausad sa ating buhay bilang isang Kristiyano kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? So, ano pa po yung isang sinasabi po dito? Alam niyo po ba na sa isang paligsahan, ang isang manlalaro ay meron pong goal or merong aim. So, ito po ay tawag dito, ito po ay matatagpuan po natin sa Philippians 3:14. Basahin ko lamang po, no? Philippians 3:14. So, 3 verse 14. Okay. Sabi po dito ni Apostle Paul, I press on towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Amen. So, actually po, ito po yung buhay ni Apostle Paul. Kung tutuusin po, kung titingnan po natin talaga. Marami po si Apostle Paul na pinagdaanan sa kanyang paglilingkod. Pero talagang grabe yung commitment niya. Grabe po yung kanyang pong pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya kung tutuusin po yung kanyang takbo bilang isang mananampalataya sa Panginoon ay grabe po. Isa pong talagang set of example na ang kanyang ginawa. Kung babasahin po natin lahat ng mga nangyari sa kanya sa Corinthians, sa mga churches na kanyang established, sa kanyang paglilingkod, ay masasabi ko po na talagang matindi rin po ang pananampalataya na ipinakita ni Apostle Paul. Kaya nga po dito, talagang dito pa lang sa verse po na ito, ay masasabi ko na talagang sabi niya po dito is, mas maganda po ito sa Tagalog pero English po kasi po yung mga Bibles ko po dito. So, sundan ko lang po ulit. 14. I press on towards the goal for the prize for the upward call of God Christ in Christ Jesus. So ganun po katindi ang pananampalataya ni Apostle Paul. So ano po 'yon? Sinasabi dito, running with aim, running with goal. So sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, also in our life today, masasabi po natin na we also set goals for our life. Oh, totoo po 'yon. We set goals for our life. Ano po 'yon? We set goals for our ministry. Kung meron po tayong ministry, we set goals for our ministry. Kung meron naman po as a leader, we set goals for our disciples. As in our family, we set goals to our family, and we set goals to ourselves also. Amen. So we have goals in life. But we need to remember that yung aim na ginawa po dito ni Apostle Paul is to press on towards the goal for the prize upward call of God in Christ Jesus. Amen po ba? So, yun po, isang pinakamagandang Panginoon na example na ginawa sa atin po ni Apostle Paul. So,
may kanya-kanya po tayong goal, lalo na sa sarili natin. May goals po tayo na minsan hindi align doon sa goal ng Panginoon para sa atin. Kaya sometimes, out of racetrack na po tayo. At kapag out of racetrack ka na, ang landas na yung tinatahak, maaaring hindi na yun yung goal na pinupuntirya na inilaan para sa atin ng Panginoon. Kaya po, minsan talagang there are struggles, there are problems, there are hindrances, pero keep faith po sa Panginoon na we must focus. We must focus na tayo po ay maibalik doon sa tinatawag nating racetrack na inihanda sa atin ng ating Panginoon. And then, ang ganda-ganda po dito sa verse na ibinigay po sa atin sa Hebrews po. Babalik po tayo sa Hebrews 12. So, dito na po natin tatapusin. So, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. So, kung titingnan po natin. So, ito na po yun. Yun talagang pinaka-goal dapat po natin bilang isang Kristiyano. That, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Okay, seeing that the race God set for us is a lifelong marathon, we must commit ourselves to run to the very end. Amen. And then, okay. So, yun po, napakaganda na po na sinabi dito sa Biblia na looking into Jesus. So, sa ating pong pagtakbo bilang isang Kristiyano po, wala pong ibang talagang nakaset yung ating puso at isipan kundi sa ating Panginoong Hesukristo lamang po. So, alam niyo po, doon po sa mga unang verses po ng Hebrews, sinabi po doon na we are surrounded with so many great cloud of witnesses. So, sino po ba yon, yung mga great cloud of witnesses? Sila po yung mga great heroes of faith na sinasabi po dito. For example, sila Moses, sila Abraham, Noah. So, in history, recorded po, ay sila po yung may mga talagang, kaya nga po sa Hebrews 11, kung babasahin po natin, yung kanilang pananampalataya, two triumphs and failures and triumphs, ay ipinakita po nila yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Alam niyo po na sa buhay po natin bilang isang Kristiyano ay hindi naman po laging blessings, hindi naman po laging triumph. Meron pong failures talaga. Meron din pong pagkadapa, pagkasugat. Pero as long as we remain on track, may kakayahan po tayo bumangon. May kakayahan po tayo muling tumakbo. At tapusin po yung mga plano at mga bagay na pinapagawa po sa atin ng ating Panginoon. Kaya po, napakaganda po ng sinasabi dito na looking to Jesus, the author and perfecter of our faith. Na nandun na po siya. Kung titingnan po natin, he is seated at the right hand of throne of God. So, siya na po ay nandun na sa kanyang kaharian, sa kalangitan, na pinakita niya na ano man po yung pinagdaanan niya sa atin, na sa ikatutubos ng ating mga kasalanan, naroon po siya sa langit, tingalain lang po natin siya. Tingnan yung path of way na inilaan sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Na tayo ay magpatuloy na tumakbo sa landas na inilaan sa atin ng ating Panginoon. May kanya-kanya po tayong paths and ways, but I believe through faith na magiging mananagumpay po tayo. Sapagkat, alam niyo po, minsan ang
ang nakakalungkot po is nung nakilala po natin ang ating Panginoong Hesukristo is talagang in some point of our faith, talagang merong spark and ignition, na-ignite yung ating pananampalataya sa Panginoon, na kahit gaano man ang hadlang sa ating hinaharap, talagang we keep pressing on towards, na tayo ay talagang pupursige, marubdob yung ating pananampalataya sa Panginoon. Talagang lagi tayong nandoon, present tayo sa lahat ng gawain, present po tayo sa lahat ng mga activities ng church. Nandun po yung eagerness natin na laging magpa-disciple, makinig ng salita ng Panginoon. Talagang ganun po yung, di ba po nung may some point of time po tayo na ganun yung ating pananampalataya, talagang nagliliyab, nagiinit sa Panginoon. Pero sinasabi nga po ng Biblia dito is faith, our race requires endurance. So sa pangmatagalang takbuhan, aminin po natin sa ating mga sarili na minsan tayo po ay nag-i-slow down na sa ating pagtakbo. We slow down, at minsan po marami po sa atin, or hindi naman po sa lahat, na talagang minsan ang nangyari po is imbis po na mag-move forward is nag-stop and then nag-move backwards. So ito po yung time sa atin na tayo muli ay inaanyayahan ng ating Panginoong Jesucristo na let's fix our eyes to Jesus. Na still, the race is on. The race is on. Tayo po ay talagang kailangang tumakbo sa harapan, or sa lahat ng mga bagay na isinet ng ating Panginoon sa buhay natin. Ang kailangan lang po natin talaga is fix our eyes to Jesus, the perfecter of our faith. Siya lamang po talaga ang magbibigay sa atin ng kakayahan na matapos po natin yung race po na inilaan sa atin ng ating Panginoon. So ito po yung isa pong aking naranasan, sa aking pong karanasan, na napakahirap po talaga na maglingkod, na kung saan yung isang paa natin ay nakatapak sa mundo, tapos yung isang paa po natin ay nakatapak doon sa racetrack o doon sa pananampalataya. Imbalance po ang mangyayari. Imbalance po yung ating pagtakbo. So, or yung isang buong paa natin ay nandito sa sanlibutan, tapos yung isipan natin nakabaling doon sa Panginoon, parang hindi pa rin po tugma po. So, kaya po sinasabi sa atin ng Panginoon na fix our eyes to Jesus, na muli tayo manumbalik sa racetrack ng Panginoon na inilaan niya para sa atin. At we can see na any hindrances and obstacles that we are going through, alam niyo po, hindi naman natin may iwasan talaga yan. Meron po talagang mga hindrances na mangyayari, or mga hindrances na tayo pong pagdadaanan. Pero alam niyo po kung ano yung pinakamasarap, na tayo po ay sinamahan ng Panginoon doon sa mga kahinaan natin, na tayo po ay sinamahan ng Panginoon sa ating pagtakbo, na sa kabila ng mga hindrances na ito ay na-overcome natin. Alam niyo po, yun pa lang, pag-overcome pa lang po natin ng ating nung mga hindrances or obstacles ay isa na tagumpay po para sa atin. Kahit na mahirap, pero kapag na-overcome po natin yung mga obstacles na nandoon sa daraanan natin, ay isang triumph na po yun para sa atin. Kaya po, mga kapatid, sa mga oras pong ito ay akin pong dalangin na muli po natin ignite yung ating pananampalataya sa Panginoon. Our faith race ay hindi pa po natatapos. Matatapos lamang po ito kapag nandun na yung kaganapan ng ating buhay sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya sa mga oras na ito ay tayo po ay manalangin, at
Dalangin ko na patuloy na sa salita ng Panginoon ay muling mapukaw ang ating espiritu, na mapukaw ang ating kaisipan, na muli ay maibalik tayo sa tamang landas na inilaan sa atin ng ating Panginoon. Kayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, kami po ay lubusang nagpapasalamat sa mga oras na ito. Ikaw po, Panginoon, ang muling nagtatakda, Panginoon, sa amin, Panginoon, na hindi pa tapos po, Panginoon, ang aming takbuhin sa mundong ito, na muli, Panginoon, na kami ay bigyan niyo po ng lakas. Kami po ay bigyan niyo po ng kakayahan, Panginoon, na muli, Panginoon, malakaran po namin ang katwiran mo. Malakaran po namin, Panginoon, ang iyong pinapagawa sa buhay po namin, Panginoon. At malakaran po namin to glorify your name, Panginoon. O Diyos, kami po, Panginoon, ay mahina. Kami po ay walang lakas, ngunit ikaw lamang po, Panginoon. Lord, we fix our eyes to you, Lord. We fix our eyes to you, Lord. And this morning, Lord, I pray na kayo po ang muli, Panginoon, magpanumbalik sa aming, Panginoon, pananampalataya, sa pananampalatayang nandoon, Panginoon, na kung saan ay nakatuon lamang sa iyo, Panginoon. O Diyos, palakasin niyo po ang mga tao, Panginoon, nakikinig na nangihina spiritually, Panginoon. Let your mighty hand, Panginoon, na humipo sa kanila, Panginoon, na sa mga oras na ito na nangangailangan po, Panginoon, ng iyong pag-abot, abutin niyo po sila, Panginoon. O Diyos, at patuloy po, Panginoon, bigyan niyo po sila ng, Panginoon, ng pananampalataya, at patuloy po nilang lakaran, Panginoon, ang iyo po, Panginoon, pinapagawa sa kanila. Kaya, Panginoon, sa umaga pong ito, kami ay lubusang nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Banal na Espiritu Santo, kayo po ang kumilos, Panginoon, sa amin. Salamat sa iyo, Panginoon, o Diyos, sa aming salita na narinig buhat sa iyo. Ikaw po, Panginoon, ang aming tinataas, patuloy na luluwalhati sa gabi, sa umagang ito. Patuloy ka nang pupuri sa iyong pangalan, Panginoon. Ito ang aming salamat na lang in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po. Praise God. Tayo po ay manalangin. Purihin ka, dakila ka, Panginoon. Salamat o God. Muli sa araw na to, pinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat sa kalakasan. Salamat sa kahabagan mo, sa kabutihan mo, Panginoon. Sabay ng bawat isa sa amin, o God. Lord, sa umagang ito, o God, salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na amin napakinggan, o God, na siyang magbibigay ng kalakasan sa amin, Panginoon, sa araw-araw, o God, na kami, Panginoon, ay malakaran namin ang kabanalan mo, ang kabutihan mo, Panginoon, maisamuhay namin, Panginoon, ang kadakilaan mo, Lord God, sa aming mga buhay, o God. Salamat, Panginoon, maging lingkod, o God, na iyong ginamit. Ikaw, Panginoon, magpala sa kanyang buhay. Patuloy mo siya palakasin, patatagin, pagpalain, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, Lord. Maraming salamat, o God. Panginoon, lumalapit po kami, o God, tumadalangin sa iyo, Lord God, para, Panginoon, sa iyong mga anak, sa iyong mga lingkod, O God, Lord, sa lahat ng mga kapastoran, Panginoon, Body of Christ. Dalangin ko, Lord God Jesus, hallelujah, ang divine protection mo sa bawat isa sa kanila, sa kanilang mga buhay, sampu ng kanilang mga pamilya, Panginoon, at Lord, ganun din sa mga lingkod mo, sa mga bawat miyembro, Panginoon, ng bawat churches, Panginoon, Lord, sa lahat ng believers, Panginoon. Dalangin ko, Lord God, ang divine protection mo, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon, sa bawat tahanan, O God, ang anointing, Panginoon, guidance, O God, na nagmumula sa iyo, Lord God, na patuloy ikaw, Panginoon, ang manguna sa bawat buhay nila, sa bawat pamilya ng bawat sa amin, Lord God, patuloy na ikaw ang manguna, patuloy na ikaw, Panginoon, ang magliwanag, Panginoon, at makita sa aming mga buhay, O God. Lord, ikaw nga po, Panginoon, ang aming lakas, ikaw ang aming katatagan, Panginoon, at sa iyo lamang kami nagtitiwala, sa iyo lamang kami umaasa sa lahat ng bagay. Kaya naman, Lord God, hinihiling namin, Panginoon, yung kalakasan lagi bigay mo sa amin, O God, kalakasang spiritual, Panginoon, na nagmumula sa iyo, O God, at maging sa aming mga pisikal, Panginoon. Tulungan mo kami palagi, O God, na maging masipag, Panginoon, at alisin mo espiritu ng katamaran, Panginoon, higit lalo, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, O God. Maraming salamat, O God. Pagpalain mo bawat isa, ang iyong mga anak, Panginoon, magharing kapayapaan mo
sa buong mundo. Magharing pag-ibig mo sa bawat isa, Lord. Maraming salamat, O God. Purihin ka, dakila ka, Lord God. Sa ipong pinakamataas, papuri, pagsamba, pagdakila, pagluwalhati. Salamat, Panginoon. Ito pong dalangin ko sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Amen.